Dumanaog sa sasakyan si Simeon na dala-dala ang lampara ng kamatayan. Dahan-dahan nitong binagtas ang silong na yuko ang ulo. Sa mayagdanan, tumigil ito na waring nag-aalinlangan. Ngunit sandali lamang iyon, sapagkat ang magalas ay taas ulong pumanhik sa bahay. Kaya aakyat siya sa bahay na iyon. Mangyayari na ang mangyayari. Nalimot niya ang napakadukha niyang kasuotan, kaya pinigil siya ng gwardya sa pinto. Bumaba si Simeon at sumakay sa karwahe. Isagani, pakinggan mo ako. Huwag na tayong magaksaya ng panahon. Ang tahanang yan ay puno ng pulburang sasabog. Mamamatay ang lahat. Natatanaw mo ba ang ilaw na puting iyon na maliwanag? Na parang liwanag ng dagitab. Nagbubuhat sa azotea. Iyan ang ilaw ng kamatayan. Ilaw may lamang dinamita. Puputok iyan. Ni isang dagay hindi makaligtas. Halika na. Ayoko, ibig kong dumito. Nais ko siyang makita sa huling sandali. Iba na siya bukas. Kung gayoy, matupad na ang itinadhana. Samantala, sa pagkainan ng mga Diyos-Diyosan ay isang kalatas na may titik na tintang pula ang nagpalipat-lipat sa mga kamay ng mga panauhin. Juan Crisostomo Ibarra, sino siya? Isang napakasamang biro. Ilagda ang pangalan ng isang pilibusterong mahigit ng 10 taong namamatay. Filibusterillo, isang biro na maaaring magbunga ng kaguluhan. May mga babae pa naman. Padre Salve, nakikilala ba ninyo ang perma ng inyong kaibigan? Ano ang nangyayari sa inyo? Iyan ang kanyang pirma. Iyan ang tunay na sulat ni Ibarra. Sa palagay ko, ang Manny Silfares na iyan ay hindi nangangahulugan. Lahat tayo ay papatayin ngayong gabi. Ngunit maaari tayong malason. Sa gitna ng pagkabigla ng lahat ay sinunggaban ang lampara. Tumakbo sa azotea at inihagis ito sa ilog. Naganap ang lahat sa isang kisap mata lamang. Higit pang naging mabilis ang anino ng kanyang pag-igbaw sa mga pader at pagtalon sa ilog. Ang lagapak ng katawan sa tubig ay lumikha ng ingay na narinig sa azotea.